Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Nagsampa na po ng formal na reklamo si Senadora Risa Hontiveros sa Office of the Director ng National Bureau of Investigation upang imbestigahan ang mga personalidad na nasa likod ng kumalat na viral video ng dating testigo ng Senado na si Michael Maurilio. Cyber libel ang kasong isinampa ng Senadora laban kay Maurilio at 11 pang mga vloggers na sangkot umano sa pagpapakalat ng fake news. Nais din ng Senadora na imbestigahan ng NBI ang mga vloggers na nagkakalat at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa video ni Maurilio. Nako. Iyakan na po ang mga DDS keyboard warriors mga kababayan. O yung mga kasama po dyan, yung mga vloggers, mga keyboard warriors po ito. So ang mga vloggers lang po ata ron si Banatbay. Pero the rest, mga keyboard warriors. Yung mga keyboard warriors mga kababayan, yung po yung post lang ng post sa kanilang social media accounts. Nagpo-post, kung ano-ano nga pinagpo-post. Okay lang po sana eh. Alam niyo, wala pong problema kung tayo po ay naghahayag ng ating mga saloobin. Kapag naghahayag po tayo ng sarili nating opinion, wala namang pong problema yan. Ang problema kasi, yung ipinopost sila ay pawang mga kasinungalingan. Kumbaga, sila mga marisol. Kasulsol ng sulsol, gatong ng gatong sa issue na hindi pa naman napapatunayan. Katulad na itong paglabas ng video ni Maurilio. Itong paglabas ng video ni Maurilio, lumalabas mga kababayan, itong testigo na bumalentong kinidnap di umano. O kaya napilitan siya magsalita laban kay Senator Risa Hontiveros. Binaliktad mga kababayan, ang sinabi nung itong testigo na bumaliktad, si Risa Hontiveros daw nagbahayad sa kanya. Wherein ang nangyayari ngayon ay napipilitan siya magsalita sapagkat under investigation pa mga kababayan na siya di umano etong testigo ay kinidnap ng KOJC. So yan mga kababayan, kumbaga ang hirap kasi kapag ikaw ay magdagatong, magdadagdag pa ng mga kwentong kasinungalingan dun sa issue na hindi pa namang kumpirmado. Ang matindi nun, yung sinabi ni Maurilio ay hindi totoo at fake news. So parang ang nangyari, nagpakalat ka ng video na fake, na hindi totoo. So ikaw ay liable na ma-charge ng cyber libel. Tingnan natin kung ano masasabi ni Banatbay. Kasi magaling to si Banatbay eh. At yung mga babae nila mga keyboard warriors, yung type lang ng type, ang tatapang mga kababayan. Doon sa kanilang mga Facebook accounts, sa kanilang social media accounts, ang tatapang po nila. Pero pag pinaharap mo na, dyan po sa Kongreso, dyan po sa House of Representatives o sa Senado, nag-iiyakan po eh. Diba? Ilan ang mga dyan, keyboard warriors na matatapang lang kapag nakatago doon sa kanilang social media accounts. Pero pag pinaharap mo na, iiyakan eh. Diba? So matatapang lang talaga kapag nagtatype. Pero pag pinaharap mo na, wala na, tameme na. Kaya mga kababayan, pakinggan natin itong interview kay Senator Risa Hontiveros kung sino-sino ba ang kanyang sinampahan ng reklamong cyber libel. Pakinggan po natin. Yung kinasuhan ay sinama po natin sa reklamo natin sa NBI. Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu. Crisette Chu, patay ka. Ito yung umiyak mga kababayan eh. Pinaiyak ni Congressman Benny Abante to eh. Crisette Chu, hindi na nadala. Wala ang kadala-dala talaga. Sino pa? Jay Sonza. Naka, isa pa to si Jay Sonza. Walang yato.
Jason sa kalalaking tao eh. Fake news. Para kang si Harry Roque eh. Parehas na parehas kayo ni Harry Roque. Ito si Jason sa ito yung dating empleyado ni Kibuloy. Ewan ko kung hanggang ngayon binabayaran pa ng oy, ang grabe ang sweldo niya, 1 milyon sa isang buwan. Ewan ko paano nga nangyaring 1 milyon. Hindi nga niya mapaayos yung ipin. Diba sabi ng mga comment, ay paayos mo naman yung ipin mo. Laki-laki ng sahod mo, 1 milyon isang buwan. Kasi hindi mo man lang maasikaso sarili mo. Anak ng teteng yan. Sino pa? Crisel Chu. Jason sa sino pa? Sasasot. Oh, Sasasot. Ito si Sasasot. Support? Ano ba? Sasot, hindi support. Kayo naman eh. Mali yung rinig ko, pasensya na po. Rinig ko support, hindi sasot pala, sasot. Sasot. Ito po yung ewan ko transgender ba yun? Basta hindi po siya totoong babae. So, sino pa? Trixie Cruz Angeles. Nako, eto na si Zoraida. Si Zoraida na naman. Ito yung kaaway ni Maharlika, mga kababayan, ni Maharlika. Hindi magkasundo yan si Maharlika saka si Trixie Cruz Angeles. Nung na-assign na ito si Trixie Cruz niyan sa Malacanang, galit na galit si Maharlika, mga kababayan. Siyempre, enggit na enggit. Pero mo, ito si Zoraida raw, sabi ni Maharlika. Na-assign sa Malacanang, nabigyan ng pwesto, tapos siya hindi. Aba, hindi talaga tinigilin ni Maharlika itong si Trixie Cruz Angeles, si Zoraida. Kamukha ba? Kamukha ba ni Zoraida? Kamukha ba ni Zoraida si Trixie Cruz? Loko talaga to si Maharlika eh. Wala talagang kahit sino, kahit kakampi, binabanatan. Kaaway niya ngayon yung mga yan eh, ni Maharlika. Si Trixie Cruz, eto si Sasot ba kaaway niya rin? Basta, ang dami niyang kaaway ngayon. Lang yata talaga to si Maharlika eh. Ito yung unang-unang nag-invento, dapat ito yung imbestigahan. Kasi mahilig magagawa ng AI video. Di ba? So baka siya rin meron din kinalaman dyan sa paglabas ni Maurilio. Itong si Maharlika. Sino pa? Banat Bay. Nako, Banat Bay. Pero alam niyo mga kababayan, si Banat Bay, minsan binabanatan din itong mga keyboard warriors eh. Ano ba't nadamay si Banat Bay? Nagkakalat ka rin ba ng fake news, Banat Bay? Nako, sayang. Ang galing-galing mo pa naman. Sa lahat ng banateros, sa'yo pa naman ako bilib. Di sa totoo lang, bilib ako kay Banat Bay. Magaling kasi. Pero lang yung mga ibang borateros. Yung borateros na iba, wala naman sa ayos eh. Kumbaga, binitbit lang talaga ni Banat Bay. Yung iba, meron diyang scammer. Sa banateros, may scammer, may jaculeros, may manyakol. At ito lang yung isa yung malaki sino yun? Sino ba yung malaki? Bouncer? Bodyguard dati ni Banat Bay? Si Boss Dada. Si Boss Dada nakasama ko yan. Mabait naman si Boss Dada. Wala naman ako masyadong masabi kay Boss Dada. Pero wag lang dun sa dalawa. Dun sa jaculero, sa manyakol, sa dun isang sa scammer. Ayan po. Kaya si Banat Bay, nadamay. Si Banat Bay, sanay na yan. Ang dami na rin reklamong natanggap yan eh. Yung cyber libel, di ba? Kinasuhan ni former Senator Trillanes. So na yan, sawan-sawa na. Sanay na. At marami ng pambayad ng piyansa yan. Kaya okay lang. Sino pa? Iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payo ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang pinal niyo po ay Sama mo yung isa, yung si Cathy Bunag. Cathy Buni ba? Ayan, madaldal din yun. Kung ano-ano sinasabi, kala mo, sinasabi niya, born again Christian siya. Kung mag-profess at parang biblical pa yung sinasabi, pero wala rin. Sablay din. Sana isama to si Cathy Bunag diyan sa reklamo. Ba? Kung meron libel din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service,
bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Senator, ilan lang yung reklamo nyo? Sir? Ilan po may reklamo nyo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakakusa ko sa kanila. Nako, yeah. Ang dami pa susunod. Kaya yung iba dyan na nananahimik, kunyari walang alam. Madadamay kayo, dadagdag pa ng dadagdag. At yung kasong cyber libel, hindi lamang ganun. Madadagdagan pa ng ibang mga kaso. So, antay lang kayo mga DDS. Ha? Ang hilig nyo kasi magkalat ng fake news. Pwede naman kayong maglabas ng inyong mga opinion nang hindi naglalabas o maggagatong pa, magdadagdag ng kwento sa isang kasinungalingan. Pangit po yun. Dapat kinakailangan po nating kumbaga lalong-lalo na yung mararami ng mga subscribers dyan. Yung mga maraming followers. Dapat iniingatan ninyo na hindi inyo maloko yung inyong mismong mga tagapakinig. Kasi kapag nagsasalita kayo, naniniwala agad sila, lalo na yung mga DDS, yung mga auto-auto. Ang dali mauto yung mga yan eh. Yung scammer nga na Borateros eh. Ang dami na scam yan eh. Kasi ang dali nila maniwala. Niloloko na sila, naniniwala pa rin sila. Kaya huwag kayo maniniwala niyo sa mga... Niloloko lang kayo ng mga ibang mga DDS dyan. Kaya nabangan ninyo ang mga susunod pa sa listahan ng mga kakasuhan ng cyber libel at iba pang kaso. Binanggit ang pangalan, Senator, sila po ay kasama po sa kaso. Kasama na po sila dito sa reklamong inihain namin ngayong umaga. Bukas ba tayo send ng inquiry on them? Diba parang profilation of fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na, mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Okay. So yan mga kababayan, abang-abang tayo sa mga susunod pang kabanata tungkol dito. Hindi lamang po cyber libel. Nag-ready na po sila magsampa ng criminal charges. Ayan po matindi. Criminal charges. Kasi yung cyber libel, pag binayaran mo lang yan, may penalty lang ata yan, makakalusot ka. Pero yung criminal charges, nako medyo ano po yan, medyo delikado. May kulong po yan. Jay Guevara. Jay Sonza. Pares pa naman kayong Jay. Nako. Kung kailan tayo tumanda, baka doon pa makulong. Hirap pa naman yan. Wala ka ng sweldong 1 milyon ata. Yan sa SMNI. So, ilaman po muna mga kababayan ang ating update. Abangan natin ang mga susunod na hakbang ni Senator Risa Hontiveros na lubhang naapektuhan. Yan po sa video ni Maurilio. At ang update nga mga kababayan, tila ba itong si Maurilio ay kinidnap at napilitang magsalita laban kay Senator Risa Hontiveros at sa iba pang mga witnesses dahil wala siyang choice baka nga magurgur pa siya ng angel of death dyan po sa SMNI, dyan po sa KOJC. Yan po yung nakakatakot dyan. Yan po yung sinasabi nila na sila'y sumasamba sa Diyos. Pero delikado mga kababayan. Meron palang nangyayaring kakaiba dyan po sa KOJC na yan. Kaya abang-abang tayo mga kababayan sa mga susunod pang kabanata. Dito lamang po sa ating YouTube channel na Batang Maynila to Ingat po tayong lahat. God bless po.